makasalanan na ng ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sa alako'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Laging pinagpapala ng Diyos sa kanyang salita. Tayo manalangin. Lord, kami ay muli tutunghay sa iyong mga salita. Pag-aaralan namin ito, O Diyos, at dalangin ko ang kapangyarihan nito ay maranasan ng bawat isa na naparito sa iyong pangalan. Mangusap po kayong malapitan at kayo po ang magpahala nito sa buhay ng iyong mga lingkod. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po makakapuna. Yung background po nito ay makikita po ninyo sa 2 Samuel chapter 11 at chapter 12. So hindi na po natin ito babasahin, ikwekwento ko na lamang po sa inyo. Ulitin ko po, ang background po nito ay masusupuhan sa 2 Samuel chapter 11 at chapter 12. Minsan, talagang pinapunta ng Panginoon si Propeta Nathan dito po kay David para po siya ay kumprontahin doon po sa kanyang ginawa na di maganda. Kaya nung pong pumunta ito si Propeta Nathan, nagsaysay po si Propeta Nathan ng parable. Ang sabi niya kay David, merong isang mayaman at merong isang dukha. Yung mayaman, maraming mga kahayupan, ibig sabihin yung mga alagang hayop, hindi po ugali yun. Marami po mga hayop na inaalagaan. Samantalang yung dukha ay mayroong lang isang babaeng tupa. Itong babaeng tupa na ito ay sobrang mahal na mahal nitong dukha, alaga po niya. Sabi doon ay ang turing ay parang anak na, kinakalong pa itong tupa, babaeng tupa. Ngayon, yung pong mayaman, nagkaroon ng bisita, sa halip na kumuha doon sa kanyang maraming inaalagaang hayop para patayin, ang kinuha ay yun pong inaalagaan ng dukha. Yung nag-iisa na babaeng tupa. Napakasaklap. Napakasakit. So, ang sabi po ni David, kay Propeta Nathan, sabi niya, yung gumawa niyon, dapat siyang mamatay. Dapat siyang mamatay at magbayad ng 4 na beses pa. Sabi, ano niya, sabi ni Propeta Nathan, ikaw yun. Ikaw yun. Grabe, ano? Anong nangyari? Kasi po, before that, dapat sana nasa labanan, si David nagpaiwan at sa itaas ng palasyo habang siya ay naglalakad, natanaw niya may naliligo. Siguro walang bubong. Abay, natanaw naliligo. At nung nagandahan, kaya nagka-interes, ay si Bathsheba ang naliligo. Ang problema, hindi dalaga, may asawa na. Ang asawa niya ay si Uriah. So napag-alam ni David na ito ay asawa ni Uriah. No. Kaya, kinuha niya. Tapos pa ng paglilinis, kaya nung sinipingan, agad nabuntis. Kaya pinalam agad ni Bathsheba kay David na siya ay nabuntis. Ito namang si propeta, si Uriah, nasa labanan, pinauwi muna. Sabi nung sa punong hukbo na si Joab, pauwi mo nga yan si Uriah para pag umuwi, ay sipingan ang kanyang asawa. Ang tawag doon ay cover up. Tama? Siyempre, pag uwi, sinipingan, buntis, iisipin, kanya. Pero hindi naman, yun ay kay David. Ang problema, nung umuwi, itong si Uriah, hindi tumuloy sa kanila, doon lang sa tarangkahan.
Ay, sinasabi sa kanya ni David, uwi ka muna. Galing ka sa malayong paglalakbay. Bakit ka hindi ka umuwi? Sipingan mo ang iyong asawa. Ay, hindi nga umuwi eh. Kasi ang sabi ni Uriah, yung aking mga kasama doon, nasa tolda, yung pinunuhukbo, nasa labas, paano yan? Ako'y naririto. Magpapakaligaya ko sa piling ng aking asawa. Hindi niya maatim. Hindi niya matanggap na ang kanyang mga kasamang sundalo naruroon, nakikibaka, hindi maganda ang sitwasyon, kondisyon, tapos siya ay magpapakasarap sa piling ng kanyang asawa. Hindi siya napauwi. Kaya sabi ni David, sige, tigil ka muna dito sa Jerusalem. May plano si David. Nilasing. Pinakain, tapos nilasing. Niisip ni David, pag itong si Uriah nalasing na, uuwi. Ay, hindi pa rin umuwi. Nako, yung plano ni David na cover up, hindi magtagumpay. Kaya, matindi yung naging plano. Nagkasala na ng adultery. Ito na, pangalawang plano. Sabi niya kay punong hukbo na Huwab, itong si Uriah, ilagay mo doon. Pagka mahigpit ang labanan, ilagay mo sa unahan. At kapag ka nasa unahan na atras kayo, para kapag ka atras kayo, ano mangyari kay Uriah ngayon? Patay kang bata ka. Ayun ang nangyari. So inilagay nga sa unahan, mahigpit ang labanan, atras, ayun, patay si Uriah. Tindi Kaya yung parable po na binigay ni Nathan, ang sagana ni David. Tapos ito lang yung pag-aari, asawa ni Uriah, kinuha pa. Kaya ang sabi ni David, dapat mamatay, pero ang sabi ni Nathan, ikaw yun. Ito po ang sulat ni David. Pero paano ito hinarap ni David? Nagpatuloy ba na naging matigas ang puso niya? Hindi po. Tingnan po ninyo, sabi sa verse 1, ako'y kaawaan, mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ang appeal ni David, he appealed for God's mercy. He appealed for God's grace. Alam niyo kung bakit? Ang apilan niya ay tungkol sa kagandahang loob. Hindi po ang apil niya ay, Lord, tingnan naman, pinatay ko si Goliath, ako ay sumunod na maraming beses, Lord, ang dami kong ginawang mabuti, Lord, ito lang naman ang aking ginawa, pero marami akong ginawang mabuti. Hindi po ganun ang apil niya. Ang apil niya ay sa mercy ng Panginoon. Ang apil niya, ang lapit niya ay sa grasya ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit ang apil niya ay sa grasya ng Diyos? Kasi alam niya yung kautusan sa Leviticus, yung po nagkasala ng adultery, ng pagpatay, ay merong katumbas na kamatayan din. So wala po siyang lusot pagdating po sa batas. Tingnan po nyo, Leviticus 20:10, para makita po ninyo na ito po talaga ay batas. Leviticus 20:10. Ano ang sabi? Sinabi sa kanila ni Moses, ay Exodus pala yun. Ano ba yan? Kaya pala ang layo. Pero sulat din po nito ni Moses. Amen po ba? Yung Leviticus, pero hindi sa Exodus. Hallelujah. Lahat ng gising, magsabi ng amen. Leviticus 20:10. Ito po ang sabi. Ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba, ano ang sabi? Dapat patayin, gayon din ang babae. See? Sa mata ng batas,
patay siya. Ganon din sa Numbers 35:31 to 32. Kaya ang apilan niya, sa iyong kagandahang loob, sa inyong awa, ako'y iyong patawarin. Mga kapatid, hindi po tayo naiiba kay David. Narinig po ba natin yon? Hindi tayo mas mabait kay David at si David hindi mas mabait kay isa sa atin. Pareho lamang po tayo sa harap ng Diyos. Alam niyo kung bakit? For all have sinned and come short to the glory of God. And for the wage of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pareho lamang. Walang sinasabi sa Bible, alay, ako'y mabait na makasalanan. Meron ho bang mabait na makasalanan? Lahat ay makasalanan. Lahat ay hindi karapat-dapat. Lahat ay short sa glory ng Panginoon. Lahat ay kapos. Kaya hindi lamang si David ang pwedeng magsabi, Lord, ako yung kaawaan. Sa iyong kagandahang loob, sa iyong mercy, ako'y patawarin. Kasi po, si David deserve niyang mamatay at ganoon din sa atin, dahil sa ating kasalanan, ang ating kahantungan, ang bunga, kamatayan. Lahat po. Pastor, ministro, pare, kahit sino, nasimba, hindi nasimba, all have sinned and come short to the glory of God. Ang hantungan nating lahat sa katotohanan ay kamatayan. Pero salamat, ang Diyos ay mahabagin. Amen po. Kaya siya'y lumapit sa habag ng Diyos. At kung bakit din tayo ay napatawad, tayo ay lumapit sa habag ng Diyos. Hindi po tayo lalapit sa Kanya, Lord, ako naman po ay napakabait na anak, ako po ay mabait na employee, ako po ay masunurin sa aking magulang, ako ay mapagmahal sa aking pamilya, ako ay ganito, ako ay nasimba, ako ay ganito, ganyan. Therefore, ako po ay karapat-dapat diyan sa iyong presensya. No! Wala pong karapat-dapat. Amen po. Walang karapat-dapat. Pero salamat, napakayaman, napakasagana ng habag ng Diyos na ang sabi, ipinagtagubilin niya ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo sa krus nang tayo'y makasalanan pa. Purihin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay masagana sa pag-ibig, masagana sa awa, masagana sa kagandahang ng loob niya na kung wala ito, lahat tayo ay mapapahamak. Purihin ang Diyos sa kaniyang kadakilaan, sa kaniyang napakayaman at napakalaki na hindi masukat na pag-ibig ng ating mapagmahal na Diyos. Amen. Hallelujah. Oh, glory to God. Paano siya napatawad? Kinilala niya yung kasalanan niya. Ano sabi sa verse 4? Sabi niya, sa iyo lang ako nagkasalang tunay. At ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako iyong parusahan. So wala po yung mga excuses, mga pagpapaliwanag, direkta sa Lord, Lord, karapat dapat na ako'y maparusahan. Talagang ako'y nagkasala. Wala akong maitatago. Lord, ang kailangan ko yung habag. Lord, patawarin mo po ako. Kasi nakakalungkot, mayroong mga humingi ng tawad, kapag humingi ng tawad, parang lalabas sa huli, ikaw pang masama. Nangyayari po ba yan? Yung ba halimbawa, kunyari, sa relasyon mag-asawa, uy, sorry ha.
Kaya naman ako ganito, ganyan. Dahil mo rin Okay, naku. Ayun, maya-maya, away na naman. Di ba? Dapat sana tapos na Yung sorry, kinila, ako'y nagkamali, pasensya na ha, patawarin mo. Hindi ko na uulitin. Minsan sorry ha. Tapos, kasi kaya ako naman ginawa yun, dahil ganito, ganyan, yan. Kaya ko rin ang dahilan kung bakit ako gayon. Alam mo gayon? Ayun, mamaya, diskusyon na naman. Ayun, away na uli. Dumadami ang kagalit. Dumadami ang kanilang pinagkakagalitan. Pero sa harap ng Diyos, pag nagkasala, inamin mo, tapos na. Kinikila, Lord, ako'y nagkasalang tunay sa iyo. Karapat-dapat akong parusahan. Sabi ni David, Lord, ang hiling ko, patawarin po ninyo ako. Pagpapahayag ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Alam nyo, it was expressed in different ways by David. Ang sabi sa 2 and 7, Lord, linisin mo po ako. Ang sabi doon sa verse 2 again, patawarin mo ako. Ang sabi doon sa 3 and 4, inaahamin ko. No? Ang sabi doon sa verse 4 again, may pananagutan ako, Panginoon. Sa verse 5, sabi niya, masinunod ko ang gusto ko. Lord, hindi ko sinunod ang gusto mo, mas sinunod ko ang gusto ko. Sabi sa verse 7, Lord, hugasan mo po ako. Pawiin mo ang aking kasalanan. Kasi kinover up niya. Pero ngayon, nilantad na niya lahat sa Diyos at sabi, pawiin. Alam ninyo, salamat, meron tayong Diyos na mapagpatawad. Amen? Na sabi ng 1 John 1:9 na kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan sa Kanya, tayo ay Kanyang lilinisin, patatawarin sa ating mga kalikuan. Lilinisin po tayo ni Lord. Amen? Oh, glory to God. Lilinisin tayo ng Panginoon. Lahat tayo may pangit na nakaraan. Walang mas mabuti kaysa iba. Sa harap ng Diyos, pantay-pantay tayo na makasalanan. Amen po? Pero alam ninyo, walang lumapit sa Kanya na Kanyang itinaboy. Ano man ang ating nagawa, ano mang pagsuway, ano man, kahit ano, maliit man sa paningin ng tao, malaki sa paningin ng tao, pero lahat pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Ano man ito, mga kapatid, ang dugo ni Kristo ay kayang magpatawad, kayang maghugas ng lahat ng klase ng kasalanan. Amen? Purihin ang Diyos. Alam niyo ang gusto ng Panginoon? Ibalik ho tayo. Yung una, hugasan ako, Panginoon. Yung second na point, sabi doon sa verse 7 and 12, ibalik mo, Panginoon. Ano yung ibabalik? Sabi sa verse 11, ibalik, sa iyong harapan, huwag akong alisin, sa iyong banal na espiritu'y paghariin. Verse 11, ibalik mo yung ugnayan. Kaya hindi marinig, kaya pakiramdam natin ang layo-layo. Kasi ang ginagawa natin ay yung gusto natin na hindi gusto ni Lord. Kaya ang layo ng ugnayan sa Panginoon, sa Kanyang presensya. Dahil sa kasalanan. Kasi ang Diyos hindi kailanman makipag-fellowship sa kasalanan. Hindi po. Kasi ang Diyos po ay banal. Wala siyang kaluguran sa anumang uri at anyo ng kasalanan. Kaya ang sabi ni David, ibalik. Sabi doon. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Sa iyong ang iyong banal na espiritu'y papaghariin. Alam niyo, yung sinabi tungkol na linisin mo ako with hyssop ay tumutukoy sa ceremonial cleansing ng isang may leper para ma-restore yung privilege ng communion.
Yun po ang ibig sabihin, yung linisin mo ako with hyssop. Ito po ay tumutukoy sa ceremonial cleansing ng isang may ketong. Hallelujah. Kasi po yung may ketong, yan po sineseparate. Yan po iniwalay sa community, iniwalay sa kanyang pamilya. At yan po ay nagsusuot ng sirasi ng damit. At siya'y sumisigaw na marumi. Ibig sabihin, binibigyan ng warning na lumayo. Kaya masakit po sa damdamin na kapag nagkaroon ng ketong, ilalabas sa kampamento. Isolated siya. Ang kasama niya ay puro mga may ketong, bawal siya doon sa kanyang pamilya. Yun ang implication. Lord, linisin mo ako with hyssop. Ako'y nalayo dahil sa aking kasalanan. Gusto ko mapanumbalik. Alam niyo, yung pinagaling ng Panginoon na may ketong na magpasuri sa priest, pagka na-declare wala ng ketong, mababalik siya doon sa community, mababalik siya sa fellowship niya, sa kaniyang pamilya. At alam ninyo, salamat, hindi tubig ang naghugas sa atin, sa ating mga kasalanan, kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesus na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. At ang sabi ng Bible, papuputiin tayo gaya ng nyebe. Hallelujah! Oh, glory to God! Kung pinatawad ka ng Panginoon, at dumating ang laging pagbulong ng kaaway, itong yung nakaraan, ito yung nakaraan, ito yung nakaraan. Kung ikay nakahingi na ng tawad sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya, ito ang ngayon, pinatawad ako, ako'y nilinis ng dugo ng aking Panginoong Hesukristo. Amen! Si Jesus ay nagpapatawad. Si Jesus ay nagliligtas. Ano sabi sa Hebrew 12:24? Pakinggan po ninyo ang napakagandang pangako na sinulat mula dito. Ang sabi sa Hebrew 12:24, nilapitan ninyo si Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik na may pangako ay may mabuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. Salamat sa paglilinis dahil sa dugo ng Panginoon. Ano pa yung gustong ibalik ni David? Ibalik ang galak. Ibalik ang kagalakan. Yun, ibalik ang kagalakan. Restore the joy of my salvation. Alam niyo kung bakit? Dahil walang tunay na kagalakan sa kasalanan. Totoo po yun. Walang kagalakan sa kasalanan. Alam niyo ang tunay na kagalakan? Nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Naroon ang tunay na kagalakan. Alam po ninyo, nung pong sinulat yung Psalm 32 related to this Psalm 51, 32 verse 4, tingnan po ninyo, ano nangyari kay David? After he sinned against God, ang sabi niya, 32 verse 4, sa araw at gabi, ako'y yung pinarusahan, wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Verse 8, doon po sa ating talata sa 51 and 12, Psalm 51, 8, Psalm 51, 8 and 12. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, butong ng hihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko sa iyo ay iyo nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Sabi doon sa 12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawing mong tapat. Alam niyo, nagkasala si David. Araw at gabi, siya po'y lumuluha sa harap ng Panginoon. Nalungkot po siya dahil napalungkot niya ang puso ng Diyos.
Hindi basta lang po ito feeling of remorse. Alam niyo yung feeling of remorse lang? Nalungkot. Halimbawa, nalungkot dahil nahuli, pero tinutuloy pa rin. Halimbawa, kunyari lang po, halimbawa nagsugal, kunyari lang, sugal, di natalo. Ako kalungkot, ako'y natalo. Di nalungkot dahil natalo. Wala, ako'y babawi ako sa isang araw. So, hindi po yung ganong kalungkutan na feeling of remorse, kundi yung emotional aspect ay nalungkot sa kasalanan ginawa at hindi na uulitin. Amen? Tama po ba yan? So, ibalik ang kagalakan, ibalik ang kalakasan, ibalik ang dating ugnayan. Ito ang maganda. Pagkatapos na linisin, pagkatapos na siya'y patawarin, alam niyo ang kasunod? Sinasabi ni David, gamitin mo muli ako. Yun ang maganda. Amen? Hindi yung basta lang walang nangyari. Lord, gamitin mo po ako. Kung ang katawang ito ay naging instrumento para sa paggawa ng hindi mabuti, pagkatapos linisin ito ng Panginoon, hindi na ito para sa anumang gawang di mabuti, kundi para sa kaluguran ng Diyos na nagbigay ng buhay at nagbigay ng kaligtasan. Amen po? Tingnan po ninyo ang expression ni David sa verse 13. Ang sabi niya sa 51:13, kung magkagayon, aking tuturuan sa iyo, lumapit ang makasalanan. Tingnan po ninyo yun. Kung magkagayon, dinaranasan niya yung kahabagan ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos. Kasi dineclare po din propeta Nathan pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Kaya lang, mapipili mo ang kasalanan pwedeng gawin, pero hindi mo kayang piliin yung consequences. Mapipili mo yung kasalanan pwedeng mong gawin, pero yung consequence hindi. Hindi mo pwedeng mapili. Hindi ka pipili na, ay, ang gusto ko na hatol, ay, ang gusto ko na resulta. Hindi po. Kaya ang sabi kay David, dahil sa ginawa niya, mamamatay yung anak niya. At namatay nga po. Nung magkasakit yung anak niya, kay Bathsheba, nag-ayuno siya. Lumalapit kay Lord. Hindi kumakain. Gusto niya, kahabagan na mabuhay ang kanyang anak, ay namatay. Pagkatapos nung mamatay, kumain siya. Kaya ang tanong, bakit nung kayo buhay pa ang anak nyo? May nagtanong kay David, bakit nung buhay? Kayo kumakain? Ay, hindi kumakain. Ba't ngayon namatay? Kayo kumain. Sabi, may babalik pa ba yun? Yung kanyang anak na namatay. Sa kanyang pag-ayuno. Hindi na. At sinabi pa dahil sa ginawa mo, ng lihim, yung adultery, darating ang time, yung sambahayan mo, papatayin sa patalim, at yung mga asawa mo, sisipingan ng iyong isa sa anak, nalantaran, nangyari po yun kay Absalom. Nangyari po. Sa chapter 16 ng 2 Samuel, nangyari po yun, yung consequence. Pero, pinatawad, dineclare ni Propeta Nathan, dahil doon sa kanyang pagpapakababa sa Diyos, pinatawad ang iyong kasalanan. Ang sabi ni David, pagkatapos nito, sabi niya, magpapatutuo ko tungkol sa kahabagan at pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo, totoo rin ito sa atin, mga kapatid. Yung nakaranas ng kahabagan ng sina Bilohero, matindi ang nangyari sa kanila. Nabilanggo dahil sa kanilang mga masamang ginawa, na kung ngayon, ang laman ng kanyang awit, ang laman ng kanyang patutuo ay tungkol sa kahabagan, sa pagliligtas at pagpapatawad ng Panginoon. Tayo rin po. Makikita ho natin yung mga patutuo na dinideklara mo sa ibang tao na kung papaano ikaw ay iniligtas, papaano ikaw tinanggap, binigyan ng kapayapaan, ni-restore ang fellowship sa Panginoon. Sinasabi mo sa iba, lumapit ka
hindi ka itataboy ng Panginoon. Lumapit ka, walang hindi kayang patawarin ng Diyos. Lumapit ka sapagkat ikay kukup-kupin ng ating Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. Maniwala ka lamang, ang Diyos ay mahabagin. Amen po. Si Paul, ano yung nakaraan niya? Napakasama. Sinabi ni Paul, ako na sa lahat ng masama, ako na ang pinakamasama. Bakit? Ang aking pinapakulong, Kristiyano. Ang aking pinapapatay, Kristiyano. Nung hindi pa nakakilala sa Diyos. Pero alam niyo, nung nakakilala sa Panginoon, sabi ni Paul, binago siya dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. At siya'y matapang na idinideklara sa mga tao ang tungkol sa mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Ang tunay na makapagpapatotoo ng kahabagan ng Diyos ay silang nakaranas ng kahabagan niya. Kaya kung ikay nakaranas ng kahabagan ng Diyos, hindi ka mapipigilan sabihin sa iba ang tungkol sa pag-ibig niya. Amen? Amen po. Naranasan mo eh. Hindi mo tatakpan ng liwanag. Yung ginawa ni Kristo, hindi mo tatakpan. Hayaan mo yung malantad. Ito man ay sa workplace, ito man ay sa tahanan, ito man ay sa paaralan, hindi mo tatakpan. Hayaan mo na magliwanag ang kagandahang loob ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ikaw, kundi ang Panginoon ang gumawa. Purihin ang Panginoon. Ano sabi pa ni David sa verse 14? Ipapahayag ko ang pagliligtas ng Panginoon. Ingatan mo, sabi nun, ingatan mo ako. Tagapagligtas ko at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Bakit? Alam niyo, sinabi niya, karapat dapat siyang mamatay. Siya mismo ang nagsabi kay Propeta Nathan, dapat siyang mamatay. Hindi niya alam. Ang tinutukoy niya sarili niya. Ang sabi ng batas, dapat siyang patayin. Sinabi mismo niya ng labi niya. Pagkatapos sasabihin yung parable, dapat siyang mamatay. Sabi ni Nathan, ikaw yun. Pero sinabi ni Propeta Nathan sa huli, dahil siya nagsisi, pinapatawad ka na. Anong ibig sabihin? Hindi ka na mamamatay. Iniligtas ka. Hello mga kapatid. Salamat dahil dumating ang ating tagapagligtas. Ulitin ko po. Salamat, iniwan niya ang langit. Pumunta dito sa lupa, hindi para mamasyal, hindi para wala lang. Siya'y naparito na maliwanag ang intensyon. Naparito siya para hanapin ang mga nawawala. Naparito siya para mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang pangalan ay nagdi-describe ng kanyang misyon sa atin. Hindi aksidente. Ang pangalan niya ay Jesus sapagkat ang ibig sabihin niyan ay Savior. At yan ay na-realize sa buhay ng bawat sumampalataya na nalig sa anak ng Diyos. Ang bawat sumampalataya ay hindi na mapapahamak kundi nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, glory to God! Naging totoo po yan. Ang salita po, ang pangalang Jesus, nagkatotoo sa iyong buhay dahil sumampalataya ka. Dahil tumanggap ka sa Kanya. Dahil naniwala ka sa Kanya. Yun po yun. Tignan nyo, ang Diyos na magkatawang tao, ibinitin na parang pusakal, ipinako sa krus, nalaan lamang para po doon sa mga pusakal. Pero ang Panginoon ay banal. Ang Panginoon ay walang batik, walang kapintasan. And yet, He was crucified on the cross of Calvary. Bakit? Dahil siya ang ating tagapagligtas. Niligtas po niya tayo. Kaya nung iniligtas tayo, ang sabi ni David, siya po, ang destinasyon niya ay kamatayan, pinatawad siya, di siya namatay. Kaya ngayon, ang sabi niya, gamitin mo ako muli.
Ihahayag ko, hindi ako mahihiya. Naihayag ang iyong pagliligtas. Ihayag po natin. Amen? Kasi gusto natin, yung kaligtasang naranasan natin, gusto natin maranasan ng ating pamilya, ng ating kaibigan, ng ating kakilala. Gusto natin sila man ay makaranas ng masaganang habag ng ating Diyos. Ito pang maganda. Gamitin muli. Sabi doon sa verse 15. Wow! Galing ha? Sabi doon, tulungan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi lamang ihayag ang iyong kagandahang loob, ang iyong kahabagan. Hindi lamang sasabihin ko tungkol sa iyong pag-ibig, Lord. Sasabihin ko din ang iyong pagliligtas. At sa buhay na ito, hindi ako mahihiya, pupurihin kita. Amen? Hallelujah. Hindi ako mahihiya. Sa gitna ng madla. Alam niyo, si David nung nagpuri, hindi naman lahat natuwa eh. Kasi nagpuri siya parang baliw. Kasi gano'n ang kagalakan niya tungkol sa kabanang tipan. Ay talaga namang nagpuri siya na tila baga ang tingin ay baliw na siya. Pero wala siyang pakialam kung anong tingin sa kanya. Kung ikinagpupuri at ang tingin ng iba'y ano gayaan? Parang may kinakawayan. Okay lamang. May hindi naman kaway kung kanino eh. Kaway sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Bakit kayo mahihiya na magpuri sa hari ng mga hari? Hindi ka mahihiya magpuri sa hari ng mga hari dahil ginawang ka ng dakilang bagay na hindi kayang gawin ng sino mang tao. Hindi mo kayang gawin, hindi kayang gawin ng iyong pamilya, hindi kayang gawin ng hari, hindi kayang gawin ng congressman, hindi kayang gawin ng senador, hindi kayang gawin ng kahit sino. Pero ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Glory! Ay bakit ako mahiya? Ayan pong pangalan na Christ, pinahiran. Alam niyo bakit pinahiran siya? Ang lahat ng pinahiran, may ministry. May gagampanan, may gagawin. Pinahiran siya upang tayo ay palayain, upang tayo ay pagalingin, upang tayo ay patawarin. Praise God, He is our Lord Jesus Christ. Gamitin muli. Alam nyo, si David, matapos ang pangyayaring ito, ginamit pa rin siya ng Panginoon. Hindi lamang po doon sa mga nabanggit, siya po ay ginamit ng Diyos para ihanda ang mga kagamitan. Kasi nag-express siya na gusto ipagtayo ang Panginoon ng templo, pero hindi siya kasi puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Kasi siya po ay mandirigma. Ayaw ni Lord na siya ang gagawa ng templo. Ang dinesign ay si Solomon. Pero may part pa rin si David. Siya po ang naghanda ng gamit, tinulungan si Solomon para po yung pong templo ay maipatayo. Ginamit pa rin si David. Sabi ni David sa huli, and this will be the last verses I would like to share. Sabi sa Psalm 51, 16 to 19, sabi ganito, hindi mo nais ang mga handog na di nakalulugod sa haying sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay pagpapakumbabang pusong matapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito iyong tatanggapin. Napansin ninyo, yung una sabi, hindi mo nais ang mga handog. Di ka nalulugod. Ay, bakit din sa bandang huli? Verse 19, kung magkagayon, ang handog na hain na dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito iyong tanggapin. What happened? Ay, yung sabi nung una, handog, hindi kalugod-lugod. Tapos ito, kalugod-lugod naman. Alam po niyo ang prinsipyo din eh. Ang gusto ni Lord, pag maghandog ka sa panlabas, una mong inihandog ang puso mo. Naunawaan po. Puso mo na.
Pagsunod muna sa kalooban ng Diyos, pagkatapos makikita ng madla yung paghahandog mo sa Panginoon. Hindi po yung naghandog ka, iisipin ng tao, oh, napaka-faithful ng believer na yon, kaka-encourage naman yung taong yun, kasi nakikita sa panlabas, tila baga devoted na devoted, tila baga dedicated na dedicated, pero lingid sa kaalaman ng mga nakapaligid, hindi tama ang puso. Naunawaan po, ang gusto ni Lord, mula sa loob, from within, to without, doon sa labas. Within, hanggang sa labas, hindi, doon sa labas, hindi ayos sa loob. Tatanggapin ni Lord ang ating hain, basta tama ang puso sa harapan niya. Pero kung hindi tama ang puso, kahit anong gawin mo na paghahain, kasi mas nalulugod ang Diyos sa pagsunod kaysa mga handog. Yun ang ibig sabihin. Hindi masama yung makikitang paghahandog sa labas. Wala pong masama yan. Basta yan ay produkto ng pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. Hamon. Lahat tayo, sabi ko kanina, may pangit na nakaraan. Walang di karapat-dapat. Lahat tayo. Lahat. Lahat tayo ay nakatayo sa biyaya ng Diyos. Salamat, pinatawad tayo ng Panginoon. Salamat, tinanggap tayo ng Panginoon. Salamat, dahil kay Kristo, muli tayo nakalapit sa Ama at may fellowship sa Kanya. Dati kaaway ng Diyos, dahil kay Kristo, naging anak ng Diyos. Dati mapapahamak, salamat dahil kay Kristo, tayo may buhay na walang hanggan. Si Moses nakapatay, pero ginamit ng Panginoon. Amen po. Si Jonah, tumakas, pero nagsisi, ginamit ng Panginoon. Si Paul, binanggit ko kanina, masama ang kanyang nakaraan. Pero dahil sa kagandahan loob, ginamit ng Panginoon. Si Pedro, itinatwa niya ang Panginoon. Nung nga itinatwa, lumingon ang Panginoon sa kanya, pero walang panunumbat sa mata ng Panginoon. Palagang sinasabi, ano Pedro, yabang-yabang mo. Walang ganon, kundi pagtingin kay Pedro na may kahabagan. At yun, pagkatapos ng siya'y nagsisi si Pedro, ginamit siya ng Panginoon. Sila, nagkasala, nagkamali, pero pinatawad, pero ginamit ng Diyos. Ikaw, ako, pwedeng gamitin ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Pwede kang gamitin ng Panginoon. Pero bago ka gamitin ng Panginoon, have your hearts be in tune to the heart of God. Have your hearts be cleansed by the blood of Jesus. Hayaan mo lang, Lord, linisin mo po ako. Ang ating katawan parang bahay at parang maraming mga kwarto. Pag pumasok si Lord, wala kang isisikretong lugar kay Lord. Gusto kong pumasok sa isip mo. Sige po, Lord, pasok po kayo. Hindi, di pwede, Lord. Pumasok doon sa kwarto ng iyong kamay. Ano bang ginagawa niyan? Pwede po, Lord. Pasok po kayo. Sa kwarto ng iyong paa, saan ba yan napunta? Sige, Lord. Punta po kayo. Sa iyong puso? Sige po, Lord. Sa lahat ng bahagi ng ating buhay, isurrender natin sa Panginoon. Kasi walang secret kay Lord. Nothing is hidden before His sight. All are revealed before Him. Walang makapagtago. Walang makapagsikreto. Kaya pinakamaigi, Lord,
Sakupin mo po ako. Tulungan mo po ako. Linisin mo po ako. At pagkatapos mo akong linisin, this is my desire. Use me for your glory. Tayo po tumayo. Awitin natin yung inawit kanina, yung solemn song, worship song. Salamat. Si Jesus na parito, hindi para i-condemn tayo. Si Jesus na parito para ipahayag yung kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Nung sinulat yung Luke chapter 15, kwinestyon ng mga Pariseo na nakikisalo siya sa mga makasalanan, outcast, sa mga maniningil ng buwis. Ayaw nila yung mga taong yan. Pero alam ninyo, yung parabola ni Kristo tungkol sa alibughang anak, lumayo, nagkasala sa Diyos, nagkasala sa tatay. Pero na-realize ng anak, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa aking anak, ako'y pupunta, babalik. Alam niya, mapagmahal ang kanyang tatay. At yun nga nangyari. Nung bumalik ang anak, laging tinatanaw ng ama, nasaan ang aking anak? Kaya nung malayo pa, nung dumating, gayon naman ang kanyang galak. Hindi niya inantay ng anak niya, lumapit sa kanya. Siya po'y tumakbo. Tinakbo niya ang kanyang anak at niyakap niya. Ang anak niya na dati ay patay, ngunit ngayon ay bumalik na buhay. Niyakap niya. Sa kasalanan tayo pinalayo. Pero sa pananampalataya, pag lumapit tayo sa Kanya, yayakapin Kanya. Hindi ka lamang niya mapapatawad kung hindi ka lalapit at magpapakumbaba na magsuko ng buhay sa Kanya. Do not miss that opportunity to experience the cleansing power of the blood of Jesus. God wants us to be healed, to be restored, to experience the abundance of His mercy and grace. And that will only happen if you humble yourselves before God. Awitin natin ang awit na ito at maranasan ang yakap ng pagtanggap, ng pag-ibig. Linisin mo po ako, Panginoon, at gamitin muli for your glory and for your honor. Sumamo. I would like to invite those who want to come in front. Kung nais mo na ika'y lalapit din para tayo mag-pray. Malaya po kayo. Sige po. Lapit po kayo. Diyos, puso ko'y katagpuin. Oh, glory. Malapit. Yes, Lord. Susumamo. Sa iyo lang, Panginoon. Nananangan kami sa inyong grasya. Wala kaming may pagmamalaki, Panginoon. Ang kailangan namin ay yung mercy. Ang kailangan namin ay yung awa. O Diyos, Oh, hallelujah. Oh, glory. Pagmamahal sa'yo'y walang katulad. Sa buhay ko'y ilan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, katanghal kita, Diyos, ikaw lamang. Hallelujah. Di masukat ang kanyang kahabagan.
di masukat ang kanyang pagmamahal. Oh, hallelujah. Hayaang maranasan mo ang kanyang presensya. Hayaang maranasan mo ang kanyang pag-ibig na napakasagana. Ipadama sa iyo ang kanyang pagkalinga. Kung ika'y nabibigatan, bigyan ka ng bagong kagalakan at kapayapaan. Kay Kristo mo ito mararanasan. Kay Jesus mo mararanasan ang kalayaan, ang bagong kapayapaan at kagalakan. Maniwala ka. Walang hindi kayang baguhin ng Diyos. Walang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Lahat tayo, mga kapatid. Oh, glory. Kadakilaan, tatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Pagmamahal mo ay walang katulad. Oh, Jesus. Buhay ko, Oh, Lord. kailan may Napakayaman ng iyong pag-ibig. Ipadama, iparanas sa oras na ito. Kadakilaan, tatanghal Lord. kita, Diyos, ikaw Ikaw lamang. Patuloy tayo magpuri. Oh, Jesus, hallelujah. Oh, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Ooh. Glory. Jesus. Oh, Lord. Ako mo tunay sa buhay ko, siyang gabay, hingakas at kanlungan, simula't katapusan, ikaw ang tahan, tanging ikaw kaligtasan. Yes, Lord, you are our Savior. Walang You are our ibang salvation. itataan. Your freedom. Jesus, ikaw lamang, Pangako mong tunay sa buhay ko, ang siyang gabay, king lakas at kanlungan, simula't katapusan, ikaw ang daan, ang tanging ko kaligtasan, walang ibang itataan. Amen. Ang pagmamahal mo walang katulad sa buhay ko, kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan, tatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad sa buhay ko, kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan, O Diyos, ikaw lamang. Tatanghal, O Diyos, ikaw lamang. Tatanghal kita. Hallelujah. Kami sa inyo lumalapit at sa inyo lamang nagkasalang tunay. Panginoon, kagaya ni David, patawarin mo po kami. Linisin mo po ako. Hugasan mo po ako. Pawiin mo ang aking kasalanan. Baguhin mo po ako. At sa panalangin ni David, maging totoo sa aming buhay.
yung nawalang kagalakan at kapayapaan. Restore the joy of my salvation. Mabalik ang aking communion sa inyo. Hindi kayo ang lumayo. Ako po ang lumayo sa inyo. Lord, salamat dahil ikaw ay tapat at banal na kami ay linisin at patawarin. Ama, wala po kami may pagmamalaki. Nakatayo kami sa inyong habag at biyaya. Wala kaming may pagmamalaki. Nakatayo kami sa inyong pag-ibig. At salamat. Lahat ng lumapit sa iyo, hindi mo itinaboy. Yung lumapit sa inyo na may pananampalataya at pagpapakababa, niyayakap po ninyo ng may pagtanggap, ng may pagmamahal, pagkupkop mula sa aming mapagmahal na Ama. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah! Napakahirap ipaliwanag, napakahirap arukin, napakahirap isipin kung gaano napakalaki ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Oh, hindi masukat, Panginoon. Napakayaman ng inyong pagmamahal. Salamat po. At ito po ang nagbibigay sa amin ng lakas para makapagpatuloy sa hirap at pagsubok ng buhay. Maraming mga pagsubok. Salamat po. Mas malaki ang iyong pagmamahal at kagandahang loob habag sa bawat isa sa amin. At Lord, kagaya ni David, i-declare niya pagkatapos maranasan ng iyong pagliligtas, ng iyong pagpapatawad, hindi po siya mahihiya na magpuri sa Diyos. Hindi mahihiya na sabihin ang tungkol sa aming tagapagligtas. At sa oras na ito, sa lahat ng pinalakas, sa lahat ng pinatawad, sa lahat na nakaranas ng mayamang habag at pag-ibig ng Diyos, kahit tayo, hindi tayo mahiya, hindi tayo matatakot, hindi tayo tatahimik, tayo ay malayang makapaghayag at sabihin, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay purihin. Praise the name of the Lord, praise the name of Jesus, praise the name whose name is above all names, and His name is Jesus, the Son of the living God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa kaligtasan, salamat sa kapatawaran, salamat sa kagandahang loob, salamat sa kapayapaan, salamat sa kalayaan, salamat po sa pagbabalik ng bagong kagalakan. You have restored our joy, you have restored our peace because of what the Lord had done in our lives today. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for what you will be doing and continue to do to each one of us. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah. Magliwanag ang inyong dakilang gawa sa iyong mga lingkod. Magliwanag ang inyong dakilang gawa sa buhay ng bawat anak mo na iyong pinalakas. Magliwanag na gayon ang inyong ilaw sa buhay ng lahat ng inyong pinatawad at ng inyong iniligtas. Maraming salamat. Maraming salamat. There is joy in your presence. There is peace in your presence. There is hope in your presence. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lahat ng ito, ikaw lang ang makapagbigay. Lahat ng ito, ikaw lang ang makapagkaloob. And we have received it as a gift freely, based on your goodness, based on your mercy,
based on your love and grace. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ka. Salamat po sa iyong mga lingkod na naririto. Pinahayag nila ang kanilang pananampalataya sa inyo. Pinahayag nila ang pagsusuko ng buhay sa inyo. Pinahayag nila, ikaw lang ang aming tagapagligtas. At lahat na nakaranas ng kaligtasan at pagpapatawad ng Panginoon at bagong kagalakan sa presensya ng Diyos ay di mahihiyang sabihin, Amen. Hallelujah! Thank you. Kayo po'y makakabalik na sa upuan. God bless po sa inyo. Purihin ang Diyos sa inyong buhay. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nasa bahagi ng pagkakaloob na ito'y isang paraan ng ating pagsamba sa Panginoon. Sabi nga po sa 1 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat mabigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Tunay kayo ay Diyos na dakila at banal. Karapat-dapat ka lagi naming itaas at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at sa inyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na kami ay lagi mo pong iniingatan sa araw-araw, binibigyan ng lakas ng katawan. Salamat po, Panginoon, na kayo ang tumutugon sa lahat ng aming mga pangailangan. At sa oras pong ito, nasa bahagi po kami ng pagkakaloob ng tithes and offering. Pagpalain mo po ang bawat isa, anuman ang mga pinagkakakitaan, anuman ang mga hanap buhay. Pagpalain mo po sila, lagi mo po bigyan ng lakas ng katawan at ingatan. Kayo po ang tumugon sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Gayon din ang mga OFWs, kayo po ang Diyos na lagi ring mag-ingat sa kanila. Kayo ang magpalakas sa bawat isa kanila na malayo sila sa kanilang mga pamilya. Kayo po ang tumugon sa lahat ng kanilang